naka lunch break sila. 10 kilowatt battery. Akala ko 5 kasi mukhang maliit siya sa akin. Kasi laki-laki ko kasi. Maliit siya. Sa picture kasi mukhang malaki. Yung day inverter. Ito guys, unboxing to ng battery na kinabit nila. At yung battery ko ay LV FU. So i-unbox natin. So mapapansin nyo, gabi na. Kasi yung nangyari, may diferensya yung unang unit. So 11 tapos na sila mag setup talaga, magkabit. At kailangan na lang i-connect yung solar sa battery. 6:30 dumating na sila. Tapos, ayun nga nangyari. Natapos na nila agad. Kaya lang nagka-problema yung battery. So, kailangan pa itawag sa kumpanya nila para i-coordinate sa distributor nito ng battery na to para nga sa replacement. So, pina-replace to mga 4 PM na pina-ship out na to. Pina-ship out tapos naghintay lang yung crew. Kawawa sila kasi inabot sila ng matagal dito. At hinintay namin yung replacement dumating. So nag-hire lang ng mga courier para doon sa replacement nito. At dumating na nga to mga alas 8 na ng mag-aalas 8 na ng gabi. So, from 6 AM nandito na sila. Ayan, sobrang natagalan sila dito dahil sa paghihintay lang sa battery. So okay naman kasi napalitan na agad. May problema siya sa connection. Ang nangyayari ay nawawala siya after a while. Hindi balance daw yung battery sa loob. Pero hindi ko alam kung ba't ganun. Wala siguro. Hindi ko alam kung may balancer ba to sa loob o meron. Hindi ko pa na-check yung manual. So, hindi ko magets kung bakit imbalance yung battery sa loob. So, baka hindi gumagana yung balancer siguro. Kasi troubleshoot na nila. Ilang beses na nila troubleshoot bago nila i-try na papalitan. So, yung dumating na nga, ayan, gabi na. At ito, ang unboxing niya. Gagawa ko na lang ng separate videos para sa mga interesado sa battery na nabili ko. Na 10 kilowatt tong battery na to. So, 10 kilowatt siya, 51 volts na 200 AH. Tapos, hindi to yung wall type. Ito yung pang server. Ayun lang hindi ko gusto dito. Gusto ko sana yung pang wall. Para mas malinis tignan. Tsaka kita yung mga kita yung pindutan. Hindi ko kailangan lumapit. At kita yung screen. Yung monitor niya. Kaysa sa ganitong style na server type. O pang rack. Pang rack battery. Ayan, simple na yung box. Tapos, ayan. Iningi ko na yung box. Gagamitin ko na sa aso ko. Ayan, nilabas na nila. Ganyan lang naman yung battery. Ayan, LVFU. So, tignan natin kung sapat na ba ito sa consumption namin dito sa bahay o kulang pa. So, subscribe kayo
sakali. Yan, tinetesting kasi nga, yung una naman, tinest naman nila, pinower on naman. Kaya lang, kapag kinonekta na nga sa DE na inverter, dun na siya nagka-problema. Ikakabit na nila. Oh, yan na guys, yung solar tapos na. At hindi ko inalis yung kanilang sticker. So, hindi to sponsored. Yan, pinipindot lang yan. Touchscreen para sa cellphone. Kaya lang, ito recycle. Ito yung luma ko. May dinagdag lang sila. Tapos, mayroon na rin silang, ayan, ilawan ko lang. Gabi na kasi natapos dahil yung battery pinalitan. Binalik nila sa yung unang dala nila, binalik sa supplier. 11 AM tapos na sila mag-install. Yun lang ang ginawa, naghintay kami ng ito. Yung unang battery pina-pick up, tapos ito dineliver. Hindi ko alam kasi saan galing, hindi na ako nagtanong, mga ganon. Pero yan, dinagdagan, hindi ko alam ano yung dinagdag. Ito ba? Parang ito, pero hindi ko alam kung ano pa yung dinagdag. So, hindi ko alam output. Hindi ko talaga alam paano. Hindi gano'n naturo. Recycle nga to. At ito yung kinabit nila, sarili nilang dala, mas maganda. Hindi ko alam paano buksan. Ayun, gano'n. Ayun. PV breaker. So, wala siya yung automatic na switch. Yung pinipihit na gano'n. Wala silang kinabit na gano'n. Comment nyo na lang kung kailangan ba yun. Magpapagawa ako ng gano'n sakali. Kasi hindi ko alam. Kasi iba ko nakikita meron nun. Tapos ito ay parang sa server type. Naka-mount lang siya ng may baka lang. Hindi siya talaga yung pang wall mount. Tapos mayroon lang siya support sa ilalim. Tapos itong day na to ay 6 kilowatt na. And may sticker na din kung kailan nila kinabit. Tapos ito yung wiring niya. So, ang solar panels ko, yung luma ay 6 na 500 watts. Ang brand ay 3 na. Ang dinagdag nila ay 4 na 550 watts. 4 na piraso. Tapos, sabi nila wala na daw space sa bubong ko. Kasi malaki yung 550. Nakita ko medyo parang weird talaga ng size ng 550. Napakalaki. At napuno nga yung isang side ng bubong. So, yung next na upgrade ko ay yung veranda extension. At lalagyan din kasi ng bubong yun. So, pwede ako magdagdag ng solar pa. Kaya lang 1 kilowatt na lang ang pwede ko idagdag dito eh. O siguro isang panel na lang. Tapos yung battery pwede ako magdagdag, kaya lang alanganin. May binasag pala sila dito. Ayan. Ganito yung itsura niyan. So, design ng bahay yan. Para lang magkasya yan. Ayan, binasak. Ganito siya. So, yung binili yung bahay, meron na yan. Ang tagalan lang talaga dahil dito, dahil yung unang dumating ay may problema nga yung unang unit. At yan, 10 kilowatt.
And 10.24 kilowatt. Tapos sabi ng mga installer natin, ang battery daw ay hanggang 25%. Hihinto na yan. Babalik na sa grid. Hindi ko alam yung inverter output. On ba yan o off? Hindi ko talaga alam. Pero doon on daw eh. Off. So, tignan natin bukas kung magbebenta ba siya sa grid. Kasi may net meter nga ako. Tignan natin kung magbebenta siya. At bali lumalabas na 5.2 kilowatt hour yung panels ko. Tapos ito ang inverter ay 6 kilowatt. Tapos 10 kilowatt na battery. At kung gusto niyo malaman kung magkano yung gastos ko sa upgrade. Upgrade lang to. Kaya ganyan. Ito luma. Okay. Luma. Ito yung bagong dala nila. So, kukuberan ko na lang yan. Pati yun, kukuberan ko. Tinanggal nila yung tinapal namin na clay lang. Pangit tignan clay. Tapos pinutol nila yung sensor. Yung sensor ay nandito na. Nandito na siya nakatago. So safe na siya. Hindi na siya katulad dati na naiinitan siya dun sa poste ng Meralco. So tignan natin yung wiring nito. Yung mga solar. At yung papunta sa main. Ayan yung bago yung black. At yung lumang conduit, yung gray. Tapos, yung tubo. Tapos, yung red and black na wire ay yung city sensor noon. Yung Solax pa yung inverter. Tapos, yan nga yung city sensor. Ito, sa aircon yung white. Tapos pababa, papunta sa main. So, sa main, yan. Ako, tapos may kailangan pa takpan dyan. Yan. Tatakpan ko yan, lalagyan ko yan ng isisil ko yan para hindi mapasukan ng butiki. Hindi siya gawing pugad ng butiki. Yan. Ito yung pang-cover ko. At ito lang yung yan kita. Ito medyo pangit. Tatakpan ko na lang din para hindi lang kasi butiki, meron sa may tuko din. Pati yan, baka pasukan ng butiki. Takpan na lang. At ito, tatakpan ko din yan. Mas maganda yung baril nila. Hindi na full charge. Ito. Hindi siya na full charge ngayong araw. First day niya. 91 lang siya. Tapos alas 4 na. At less than 1 kilowatt na lang yung na-harvest.
nilagyan ng plastic para hindi mataihan ng daga o yung butike lalo. Then yung contractor natin ngayon, hindi sila gumamit ng pentel pen, may dala silang lapis. Yung previous contractor kasi natin, yung grid type pa lang, nanghiram na sa akin ng lapis. Hindi naman ginamit yung lapis. Yan, pentel pen ang ginamit. So nakakainis sa mga panahon na yan. Bago pa yung bahay, bagong pintura pa, as in bagong lipat pa lang kami noon, ginanyan na nila yung pader. Ayan. So, nanghiram pa ng lapis. Tapos makikita nyo naman noon may naka-cover dito, pero kita pa rin yung mga drawing nila noon.